Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente na mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayon ding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang pinangaral sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi. Hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya noong ako ay isinilang niya? Bakit kaya ako ay ipinagheli pa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na. Mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na, nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipon ng maraming pilak. O tulad ng mga sanggol na patay nang ipinanganak. Yamang sa libingan wala nang gumagawa ng kasamaan at ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang, parang isang kayamanan.
Sa kanila iubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawahan? Bagkus, hirap kabi-kabila ang nararanasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo, pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaig, ako ay tulungan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahalat, lipos ng hilahil. Dahilan sa hirap, wari malapit na ako ay malibing. Kabilang na ako niyong malapit nang sa hukay ilagak. Ang aking katulad ay ang mahina na't lubos na ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Animoy nasawi na nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako niyong mga tao na iyong nilimot, parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na yaon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang aking katulad ay ang tinabunan ng malaking alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi niyo alam kung anong uri ng espiritong sumasa inyo, sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Bakit at napakarami pang bakit. Ito mga kapatid ang mga tanong na namutawi sa kaisipan ni Job sa ating unang pagbasa. Sa patuloy po nating pagsubaybay sa kasaysayan ni Job, kahapon ay ating natunghayan na ang lahat ng meron siya, kanyang ari-arian, ang kanyang mga alagang hayop, at lalo tigit ang kanyang mga anak ay nawala. Ngayon,
Patapos ng lahat ng ito, nagkaroon pa ng skin disease si Job. Sabi nung ilan, tinubuan daw ng pigsa sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya nanahimik lamang si Job. At patapos ang ilang araw ng pananahimik, ito ngayon yung kanyang sinabi. Siguro iti pagkakataon sa kanya para magnilay, tignan ang kanyang buhay. Kaya dito, ang tanong niya ay bakit nga ba siya sinilang? Bakit nga ba siya sinilang kung puro kahirapan lang naman ang kanyang mararanasan? Bakit nga ba siya sinilang kung puro naman pagsubok ang kanyang mararanasan? Yung tanong ni Job, yan din ang tanong ng mga Israelita. Yan din ang tanong din ng bawat sa atin. Ito pong aklat ni Job ay bahagi din na tawag nating wisdom literature ng banal na kasulatan. At ang panahon ng pagkakasulat dito ay nung ang mga Israelita ay nasa pagkakatapos sa Babylonia. At hindi na tanong ng mga Israelita, may mga pagkakataon na sumusunod naman talaga sila sa tipan na ginawa ng Diyos, nagiging tapat. Pero bakit sila dumaranas na maraming pagsubok sa buhay? Bakit sila dumaranas na maraming paghihirap sa kanilang buhay? Ganon din tayo. Isa ganyan ang tanong natin, puro bakit? Bakit ako naglilingkod naman sa simbahan? Bakit ako nagdarasal naman ako? Nagsisimba naman ako? Pero bakit kabi-kabila ang mga problema? Bakit kabi-kabila ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay? Ito ang mga tanong natin sa ating buhay. Kaya makakarelate tayo dun sa sinasabi ni Job sa ating unang pagbasa. Marami tayong tanong na bakit? At tinabagang yung mga tanong na ito, hindi ganon kalinaw ang sagot, o kung di man doon hindi ganon kalinaw ang sagot, wala tayong sagot na masusumpungan. Ngayon, sa ating ebanghelyo, ay ating natunghan dito, habi dito ay ipinasya ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Kaya dadaasan na sila sa Samaria pero hindi sila pinayagan. Dahil nga sa kasaysayan, ang dalawang lahing ito, ang mga Samaritano at mga Hudyo, ay mortal na magkaaway. Kaya nung naging reaksyon ng mga Santiago, tinanong nila si Jesus na, balak ko ba ninyo magpababa kami ng apoy upang pugnawin sila? Pero pinagilis sila ng Panginoon. At sa halip ay nagtungo na lang sila sa ibang nayon. Pero kung titignan natin, ang key verse dito ay yung pagpasya ni Jesus sa Jerusalem. Bakit ba siya pupunta sa Jerusalem? Ano ang dahilan kung bakit pupunta si Jesus sa Jerusalem? Ito'y para tupdin ang plano at kalooban ng Diyos, ang plano ng kaligtasan. Siya'y padadaki, pahihirapan, papako sa krus, mamamatay, at magkatapos ng 3 araw ay muling mabubuhay. Yun ang dahilan kung bakit pupunta si Jesus sa Jerusalem. At yung pagpunta niya sa kanyang karanasan ng pagkamatay at muling pagkabuhay, ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya iugnay natin ito sa ating unang pagbasa. Tanong na, ang sabi natin na napakarami tayong tanong. Bakit ang sistema ng hustisya sa ating bansa o mas ibang bansa bulok? Bakit maraming naghihirap? Bakit maraming nagdurusa? Bakit maraming pa rin pinapanganak na sanggol? Pero maghihirap lang naman pala. Isisilang,
tapos mamamatay rin, inaalagaan, magkakasakit din pala. Ang tugon diyan ganito. Ang mundo patuloy pa rin nagdurusa. Ang kaganapan nito ay hindi pa natin mararanasan. Dahil ito'y nababalot pa rin ng kasalanan. Ganyan din ang ating buhay. Hindi pa ito ganap. Kaya patuloy tayong makararanas sa mga pagsubok sa ating buhay. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na hindi ito ang huling mararanasan natin, kundi ang kaganapan ng buhay sa piling ng Diyos. Kaya nga tayo nagdiriwang ng banal na misa ng Eucharistia. Dahil sa pagdiriwang ng banal Eucharistia, hindi patuloy nagpapaalala sa atin ng tagumpay ng pagmamahal ng Diyos. Iti patuloy nagpapaalala sa atin na ang pag-asa natin ay hindi lamang dito sa lupa, kundi ang pag-asa natin ay nakasalalay sa ating Panginoon at sa buhay na naghihintay sa bawat isa sa atin. Yan ang dahilan kung bakit, kung mapapansin ninyo, sa ating karanasan kapag tayo ay nagsisimba, minsan nababagabag tayo bago magmisa, pero pagka napaloob na tayo at nakikibahagi na tayo sa banal na misa, nagdarasal, unti-unti nagkakaroon ng kapanatagan ng ating kalooban. Bakit? Kasi na-encounter natin ng Panginoon. Sa kanyang salita, tinatanggap natin siya sa banal na komunyon. Hindi mawawala ang mga pagdurusa, ang mga pagsubok sa ating buhay. Araw-araw meron tayong tanong, bakit nagkakaganito? Bakit ang nangyayari mga ito? Hindi pa ganap ang lahat. Hindi pa ganap ang lahat. Ang kaganapan nito ay nasa piling ng Diyos. At habang dinaranas natin ito, patuloy lang tayong kumapit sa Diyos. Patuloy lang tayong magtiwala sa Diyos. Amen. Mapagpaumanhin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpanibagong buhay. Ang ating itutugon, Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili, na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nalamin, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente na matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Kayong si San Vicente de Paul ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesus na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa pangapanalangin kanilang iniukol kaysa na sambayanan mo dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri silang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at idini sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo siya at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Vicente at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kay Maria sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iligos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pininanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at niyaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banalapay kinabang, ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral na mabuting balita sa mga dukha, kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri